Kung ang lahat ng pamilya ay magkakaroon ng ganito, kaya Beyonce, Iha, napakapalad ninyo. Sa totoo lang, walang katapusan. Uulitin ko, saan man makarating ang buhay ninyong mag-asawa. Mag-asawa. Basbasan na. Basbasan na. Mag-asawa na ba siya? Anong gusto mo marinig? Wala. Thank you. Oh, I love you. So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening pong muli sa inyong lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. Nagbabalik para mabigyan naman po ng reaction ang nangyari kamakailan lang o kagabi nga lang po na upload ni Kalinga Prab po yung tungkol sa ribbon cutting sa bahay po ni Beyonce. Alam ko guys na ito yung matagal ng pinakaantay ng lahat, no? Dahil ang dami pong excited tungkol dito na makalipat na ng tuluyan sina Beyonce sa bagong bahay niya. And, well, ang masasabi ko lang dito is talagang bongga nga rin po. Bonggang-bongga kasi kakaiba yung mga bisita na dumating na kung saan ay may mga politician din na pwedeng maging ninong ng EDSI kapag sila po ay nagkatuluyan in the future. So yan guys, and regarding naman po sa sa sinasabi na may nakalimutan pasalamatan itong si Beyonce, yan ay tututukan po natin maya-maya lang. So guys, and since wala naman po ako mismo dun sa scenario or sa pangyayari na yun, ay ang kaya ko lang na is yung sarili kong opinion. And subukan natin bigyan ng hustisya ang mga pangyayari dun guys. So yun, at samahan po ninyo ako hanggang dulo ng video na ito. And bago tayo tumuloy dun guys, ay huwag po natin kalimutan na suportahan palagi ang buong team Kalinga po sa pangungunayan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, Ma'am Jackie, lahat na rin po ng mga Kalinga partners and reactors. So yan, samahan po ninyo ako and huwag po natin kalimutan mag-thumbs up. So let's go! Yes, sir. Ngayon ko lang po nakausap ng personal, up close, si Idol Rab. Luma pala dito si Alden Richard. Ayun, grabe. Talaga naman, nakaka-starstruck din pala. Kuya Val, siguro ganyan ka rin kagandang lalaki nung araw. Yes, pwede. Naman, di ba? Talagang luma-luma si Alden Richard. At syempre po, sana po, lalong-lalo na, yung mga natutulungan ni Idol. Ang advice ko lang, huwag kayong tumigil. In fact, alam niyo po, naikot ko po itong buong probinsya natin. Yun nga po ang dahilan kung bakit nagsusulong tayo ng programang walang dapat maging squatter sa sariling bayan. Yun, napakaganda. Tuloy-tuloy ang provincial government ngayon sa pagbili ng mga lupa, ina-identify natin yun pong mga barangay na maraming informal settlers. At alam niyo po ako natutuwa, maraming salamat kay Idol, sa pamilya ni Idol, kay Ate Edna, kay Idol Rab, dahil isa na namang pamilya po ang nawala doon sa tinatawag nating mga informal settlers. Yun. So palakpakan po natin muli ang Kalingap na nakikita ko po kung ang lahat ng pamilya ay magkakaroon ng ganito. Kaya Beyonce, Iha, napakapalad ninyo. Sa Totoo yun. lang, walang katapusan. Uulitin ko, saan man makarating ang buhay ninyong mag-asawa. Uy. Mag-asawa. Ayun guys, no, grabe naman si Gob, talagang napagkamalang mag-asawa na kaagad ang EDSI. And alam ko maraming naging masaya dito sa binanggit ni Gob na ito, and pati nga po yung mga magulang ni Beyonce, talagang ganda rin ng ngiti, tatay ni Beyonce sa likod. So tuloy. Basbasan na.
Mag-asawa na ba siya? Mag-asawa pa lang. Mag-aasawa pa lang. Mhm. Kahit sa Kilig din yung dalawa. kasi, Oh? wag na wag kang makakalimot sa Diyos dahil napakapalad mo para magkaroon ng ganitong swerte. Dahil hindi lahat ng mga taga-Camarines Norte. Alam ko, kahit anong gagawin ni Idol na pagsisikap, kahit anong mangyari, hindi pa rin natin kaya tulungan lahat. Totoo yun. Alam ko po, sa puso ni Idol, kung kaya rin lang niyang ibigay yung pangangailangan, lalong-lalo na ng tahanan ng bawat pamilyang walang may tahanan sa atin. Pero alam ko, limitado rin po ang kakayahan ni Idol Pal. Correct. Kaya Idol, sana po, itong ginagawa naming inisyatiba sa programa po ng walang dapat maging squatter sa sariling bayan, sana po, maging parte kami ng iyo pong napakagandang adikan. Yun. Grabe. Napakaganda nung sinabi ni Governor na yun guys, no? Na sana maging parte kami sa inyong adhikain. At dahil pare-pareho nga daw po sila ng adhikain. And dito naramdaman ko guys na lalong lalakas po ang Team Kalingap. Gawa nga po sa binanggit ni Governor, no? Na parang gusto niya na maging parte siya sa ginagawa ng Kalingap. So, ibig sabihin, magkakaroon ng alliance. Kumbaga, makikipagtulungan ang local government sa Kalingap sa pagtulong. Yun, grabe. Alam naman po natin, guys, na ang gobyerno natin dito sa Pilipinas ay hindi naiikot or hindi nararating yung mga lugar na nararating ng Kalingap po, ano. So, yun. Kung maganda yan, napakaganda kung makikipagtulungan ang gobyerno nila dyan sa sa Cam Norte, sa Kalingap. Yan, lalo lalakas po at ladami ang matutulungan. Grabe, ang ganda. At sana po, magkatulungan tayo dahil iisa lang naman po Yun. ang gusto natin. Ang matulungan na magkaroon ng tahanan ang bawat taga-Camarines. Grabe. Siyempre po mga kaibigan, Grabe guys, no, napakaswerte ninyo na taga Cam Norte at Cam Sur na rin kasi nag-iikot din sila dyan dahil ang gobyerno nyo, local government ninyo, tsaka ang Kalingap ay willing na maging alliance or mag-tandem na sa pakikipagtulungan. Grabe, lalong dadami ang matutulungan dyan guys. So ngayon pa lang, congratulations na sa inyo na mga taga dyan. So yun. Maaari ko po bang tawagin muli ang ating minamahal na Gov dito sa unahan? Ayan, syempre. Gov, kanina po nabanggit ninyo mag-asawa. Oo, hindi pa po sila mag-asawa. Oo, hindi ko po alam sa dalawang yan. Ang hirap po paaminin kung ano pong estado. Baka kayo po. Pero dahil nandito kayo, ngayon pa lang i-advance na natin, ninong po kayo sa kasal. Ayun, oh. Grabe. Kailan po ang maging ninong kayo sa kasal itong dalawang bless na ninyo? Ay, nag-bless na. Ayun na. Ang ninong ninyo, Diyos ko po, nasa Parabiansi. Congrats! Oo. Pero ito po, syempre, salamat po palagi. Tawagin na po natin ang ating minamahal, Kuya Ralph Matubal, Kalingap Ralph, mga kaibigan. Ayun. Syempre po, itatawagin na ito kasama ng Governor. At syempre, mga kaibigan, bilang isa po sa suporta ng ating Governor. Ayan, hawak kayong kamay ng ating minamahal na Gov. At syempre, nasaan na makaway mga kaibigan. Ayun, oh. So, anong ibig sabihin ng pagtaas ng kamay na yun, guys? Yan po ay sign ng endorsement. Para sa akin lang po ito, ewan ko po kung ano naman ang interpretation ng iba. At yan, at dito, nag-uumpisa ang alliance ng local government at saka ang Team Kalingap. So, ganda. Nakaka-excite yan. Sa pagkakataong ito, maraming salamat po. Grabe. Ayan po kita ulit. Ayan. Ma'am Connie, standby muna po tayo, Ma'am Connie, kasi meron tayong sa separate na yata, photo op. Sige na. Tayo. Kuya, balito ko na sa tabi. Kuya lang. Mga kaibigan, palakpakan naman po natin ang Team Kalingap! Together with Governor Ricardo Padilla and former Vice Mayor Connie Sario. Ayun na. Grabe. Salamat po. Talagang... Alright! Alright! Pwede kay Pastor magpahinga. So yun, talagang uumpisa na and kasama na rin yung former Vice Mayor na planong bumalik ulit sa pwesto at ito ay kakandidatong muli
So yun guys, actually hindi ko na hindi ko na isinama yung pangyayari na kung saan ay may mga nag-complain nga na hindi na pasalamatan ni Viancy, si Edu, or hindi nabanggit yung pangalan niya. Ganon na rin po ang kanyang nanay. Pero ang tatay naman po niya ay nagpasalamat at binanggit ang pangalan ni Kalingap Edu, And marami po akong nabasa doon sa comment section ni Kalingap Rab na ganito, ganyan-ganyan. Siyempre may mga negatives po, And mas marami naman po yung mas malawak ang pang-intindi. And yun na nga, maski si Viancy ay nagpaliwanag din naman po kay Kalingap Edu. And alam niyo guys, minsan maganda rin yung mga ganitong pangyayari na magkakaroon ng hindi natin pwedeng masasabing kamalian kundi pagkukulang siguro. Maaring nakalimutan or akala niya siguro ay napasalamatan niya si Papa Eds gawa ng nasa tabi lang nga po niya guys, di ba? So maaring ganon, maaring nalilito na siya dahil sa dami nga po ng tao at saka may mga special na bisita, hindi pangkaraniwan yung pangyayari po na ribbon cutting. Actually guys, huwag niyo isipin na pinagtatakpan ko si Viancy dito kasi kung tutuusin, makikita din naman natin na si Papa Eds ay talagang totoong nagtampo siguro dahil sabi nga ni Viancy ay nangyari nga po na hindi na siya pinapansin ni Papa Eds at that time. Na siguro, na-realize ni Viancy na nakalimutan niya pasalamatan. So yun, grabe Kumbaga para sa akin guys, walang perfect Walang perfect talaga. And isa pa, maganda na rin yan. Maganda na rin yung nangyari na iyon, Nagkaroon ng mga ganong problema. Kasi alam nyo guys, at this very early stage ng kanilang samahan, ay natetest na, nasusubukan na yung tibay nila, lalong-lalo na po sa part ni Kalingap Edu po, kung paano niya dalhin yung mga ganitong problema, kung gaano siya ka-gentleman, at hindi rin siya nagpakita ng hindi maganda. Kumbaga, siyempre, nasaktan siguro siya, kaya siya nagtampo, kaya pumunta na lang po doon sa itaas, at doon tumambay. So, yun. And, bago natin ituloy ito, guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na ito ay sarili ko lang opinion. So, yun. Tuloy po natin. Eds, isa ka dito balita. Mag-isa ka dito. Ha? Papahangin lang at sarap ng dito. Kumusta? Presko. Okay lang. Ang kanong nakaraan na busy ka. Sa... Yung pagkasikas dito, sa Biancy, sa mga Oo, kasi siyempre, kailangan kapartner tayo, kailangan suportahan sa lahat ng mga pangangailangan niya dito. Ito mga grabe, araw. Halos gabi-gabi kami dito. Seryoso? Oo. Grabe guys. Kanina. Mag-isa ka dito, malungkot ka ata. Hindi naman. Nag-uwi na sila Nag-uwi na sila, papahangin ka dito. So, and yan guys, kung siguro may magtatanong kung may karapatan ba si Kalingap Edu na magtampo. Of course, meron. Siyempre, yan ang kumbaga after Kalingap Rab, yan yung talagang nakasuporta po kay Viancy po Pero hanggang tampo lang naman po yun guys And sa lahat naman po ng mga pinagsamahan po nila, ay maraming magaganda na alaala na dinaanan po nila. At siguro itong nangyari na ito, ay hindi ito sapat para makasira, para sa samahan po nila. At dito mo rin makikita talaga kung gaano nila kamahal yung bawat isa. Kasi sabihin na natin nagmamahalan na kasi nag-aminan na mami na si Viancy na mahal niya si Papa Eds po. And alam niyo kung bakit nagtatampo isang lalaki na ganyan. Pwede rin sa babae mangyari yan. Pride. Kumbaga tinamaan yung pride, siyempre. Normal lang yan sa isang tao po na maaring masaktan. So yun guys, and ituloy po natin ito para makita naman po natin kung gaano kaseryoso si Viancy guys na na nagpaliwanag kay Papa Eds at makikita natin talagang parang aligaga po siya, hindi niya alam kung paano niya susuyuin si Papa Eds. Anong masasabi mo kay Viancy, Insan? Yan. Kay Viancy, congrats sa bagong bahay na na-receive mo. Ito ka bro sa kabila.
Grabe. Congrats sa bagong bahay na ano mo, na receive, ano. Grabe, ano, sobrang tagal nito nagawa. Sobrang dami Yes. pinagdaanan nitong bahay na to para matapos. At, ayan, kahit ganun pa man, di tayo pinabayaan ng Diyos. Tinulungan niya si Kalinga Prab para magawa to. Tama yun. Yes. At, ayan, isang simpleng maglalaba, guys. Isang simpleng maglalaban ng masalong-salong. Yan. Yun, may Ngayon, nagkaroon ng ganitong kalaking bahay. Parang palasyo na nga eh. No? At, Tambayan mo na rin. Oo. Hindi ko ma-imagine na na magiging ganito ka, makakatanggap siya ng ganito. Tama. Kasi dati, alala ko, halos bihira siya nung sa mga una-unang vlog. Totoo. Halos walang pumapansin. Oo. Sakto lang yung views. Sakto lang yung So yun guys, no, napag-uusapan po muli yung pinag-umpisahan ni Biancy sa pagbablog. Nung hawak pa yan ni Dr. Lab, hindi talaga siya nag-click. Kaya talagang pinilit ni Dr. Lab na maipasa kay Kalinga Prab po, para lumakas. And ganun na rin, nung na-vlog ni Kalinga Prab, nung umpisa nung wala pa yung EDC, hindi pa nabubuo, ay talagang hindi rin naman ganun kalaki yung views ni Biancy at lumakas lang yan nung nakasama na niya si Papa Eds. So yun. views. Kala ko matatagalan. Ano Pero ko talaga dun? nung pumasok ka na, hindi doon na. Feeling ko Yun. kasi nung una, mahina. Hindi pa masyado bihira na. Akala mo hindi magiging successful. Oh, naawa nga ako Yun. kay Beyonce. So, Grabe, naawa siya. tapos, siyempre, kung tinutulungan siya matagal na, mga unang vlogs kasi napakasipag niya, saka makapamilya. Mabait. Deserving naman talaga, At yan, salamat sa Diyos. Nabigyan siya ng break sa pamamagitan ni Kalinga Prab ulit. Sa tulong mo rin. Sakto lang. Sana wag lang magbago si Sana Beyonce. wag magbago Alam si ko naman, Beyonce. nandiyan ka naman para i-guide din si Oo Beyonce. naman, nandito palagi. Kasi kahit hindi kita sinasabihan, grabe yung support mo kay Beyonce. Yun, no? Di off-cam. No? Siyempre naman, kahit anong mangyari, Grabe. support pa rin tayo. Siyempre, sa lahat, lalo na kay Kuya Bal. Yes, yan po. Uy, ito. Grabe, no? So, yun guys, no? At muling nabanggit na sana'y hindi magbabago si Viancy. And dahil nga po dyan, ay napakarami pong mga nambash at yun ang ginagamit din nilang salita na nagbago na siya. Well, sa tingin ko po ay hindi sapat yon yung pangyayari na yon para magbago po si Viancy. Maaring nagkulang siya guys, pero hindi yun sapat para magbago si Biancy. Si Biancy nga po nagsasabi na na hangga't maaari ayaw na niyang magkaroon ng ribbon cutting kasi nga sa sinabi ni Papa Eds dati na pag natutulungan lang niya si Biancy hanggang magkaroon siya ng bahay. And natatakot na si Biancy na mawala ang EDC at mawala rin siyempre si Papa Eds sa buhay niya. So yun po guys. So para sa akin kung i-analyze ko yung hindi pagkakabanggit sa pangalan ni Papa Eds, hindi yung pagkakamali, kundi pagkukulang. Ang pagkukulang, hindi lahat ng pagkukulang ay pagkakamali. So yun guys, analyze nyo rin po. Tuloy! Si Beyonce. Uy, sige, usap mo na kayo dyan. Congrats. Sorry Congrats. May kasalanan ako sa'yo. Sana mong kasalanan. Sus. Halata ako nga, parang nagtatampo ka na dyan eh. Sana ako magtatampo. Parang hindi mo na ako kanina pinapansin. Siyempre, madami kang bisita. Uy. Mas priority yun. Hindi ko naman bahay to eh. Highlight ka dapat, hindi ako. Yes. Sorry, kasi yun, hindi kita kanina nabanggit. Hindi ko naman talaga Yun. hindi ka banggitin. Sadyang sinadya ako talaga kasi na hindi ka na muna nindot kasi gusto ko yung tayong dalawa lang. Grabe guys, puputulin ko. Excuse lang kasi may nabanggit si Viancy na na gusto niya in private na lang siya magpapasalamat. Siguro nga po I doubt na ganoon nga po talaga yung yung plano. Pero dahil na-realize ni Viancy na may pagkukulang nga siya, nakalimutan niyang pasalamatan si Papa Eds. Siguro ay maaaring kinausap niya si
si Kalinga Prab na gusto niya magpaliwanag kay Papa Eds. And since nakita na po na hindi nga nabanggit sa pagpapasalamat, ay isinama na rin ni Kalinga Prab itong ganito. Dinuktungan na po ng vlog na ganito. Sa sarili ko lang pong pang-unawa guys, para makita rin po nating lahat na talagang sincere si Viancy sa paghingi niya ng paumanhin kay Papa Ed. Supposedly, siguro wala talaga itong part na ito eh. Kasi ang naman po natin, ang focus talaga rito is yung ribbon cutting. Lagi naman pong ganun po, di ba? Ang mga pangyayari. So, maganda rin na na-realize kaagad ni Viancy yung kanyang pagkukulang, at least nagawan ni Kalinga Prab ng na solusyon kaagad na duktungan ng ganito para ipaalam sa ating lahat kung gaano siya nagsusorry at tanggap niya, na-realize niya yung kanyang pagkukulang. So yun, tuloy. Special na pag-message sa'yo. Tsaka nakita ko din naman kanina na ay gutom na din yung mga tao, kaya dun ko muna sinarado yung yung pagbigay ko ng mga message, pagpasalamat ko sa mga sponsor. Baka ba? Huwag mo nga isipin yun. Yun. Hindi ko nga yun. Hindi ko napansin yun. Grabe. Huwag ka mag-alala. Bakit Di mo naman nararamdaman ko? Parang nagtatampo ka. Ay, nako. Ganito lang talaga ako dati na to, no? Hindi. Saka, okasyon mo to, dito sa akin. Dapat ikaw ang mas ma-highlight dito, hindi ako. Yan guys. Grabe, dito ako bumibilib kay Papa Eds kasi hindi siya nagpapakita kay Viancy ng kahit sabihin na natin nagtatampo, yes, nagtatampo siya. Pero yung lumalabas sa kanyang bibig ay puro favor pa rin kay Viancy. Ganon ba talaga siya ka-gentleman? Well, I believe na ganon siya ka-gentleman, guys. And napakaswerte din ni Viancy kay Papa Eds dahil ganito yung kanyang ugali. Although sabihin na natin na minsan nagkakamali din siya or sumusobra yung mga sinasabi niya. Pero yung totoong siya, ito, nakikita natin guys. So, tuloy. Alam ko naman pag nagtatampo ka, tsaka hindi. Huwag mong isipin yun. Tapos na yan eh. Hindi naman yun. Maliit na bagay yun. Di naman ako nagtatampo sa'yo ng matagal kung totoo. Yun. Saka, Grabe. wala naman dapat itatampo. Sanay naman ako sa iyo. Pero yun ayun ko na sasabihin. Thank you kasi lagi kang nandyan. Pag may problema ako. Tapos nung malayo pa yung bahay namin, lagi mo akong inahatid sundo. Tsaka kahit busy ka, talagang pumupunta ka. Salamat. Hindi rin. Pambira. Siya baga. Thank you. Kasi nandiyan ka lagi. Sinusuportahan mo ako. Tapos pinapalakas mo pa yung loob ko. Gusto ko talaga kasi private message sa iyo. Tayo lang ba? Okay lang yun. Kaya sana huwag mong masamain yung kanina na hindi kita binanggit ka dito. Sige lang. Sa harap ng mga ninong natin. Grabe. Harap ng mga ninong. Ano ba yan? Hindi pa yun galit? Ano ba? Sorry na kasi. Huwag ka na kasi magalit. Joke lang. Pinapatawa lang kita. Sige lang. Sorry Hindi na. naman ako magagalit sa'yo ng matagal. Mm-hmm. Hindi naman kita kayang tiisin. Talaga ba? Gusto akong pasalamat. Gusto ko yun. Kahit ano namang, di ba sabi ko, sa lahat ng mo, nandiyan lang ako. Saka, di mo gusto marinig eh. Iba sana gusto ko marinig. Ano gusto mo marinig? Wala. Thank you. Oh, I love you.
Ayun na naman siya. And, nako. Wala namang kaano-ano eh. Di ba sinabi ko naman na nung nakarang vlog? Makakalimutin ako eh. Sige na. Balik na tayo dun sa party at baka hinahanap ko na dun. Baka kung ano pang isipin nun. Pero ano, hindi ka na talaga galit? Hindi tayo alis dito hanggang galit ka pa. Hindi na. Hindi na talaga? Sure. Sure na sure. Sige, Okay na ulit. Tara na. Grabe. So yun guys, no? Actually, alam nyo, sa totoo lang, isa rin ako sa mga, sa mga nalungkot sa pangyayari na yon. Kaya lang, wala tayong magagawa, kundi unawain. Kasi lahat naman po tayo nagkukulang po, ano. And syempre, tao rin yan. Tao rin itong mga to. Si Biancy, si Papa Eds. At lalo na si Biancy, kung nagkulang man siya, pinunan naman niya sa dulo. Kumbaga, bawing-bawi naman. And yun, ay alam ko na hindi makakalimutan din ni Biancy yung pangyayari na yon. And alam ko na hindi na ulit mangyayari. For sure. Kasi malaking bagay po ito eh. Kumbaga, ito na yung pinaka-final. Yung sa project nila na yan sa pabahay. And doon pa nagkaroon ng problema. Pero kagaya nga po ng sabi ko, hindi po nakakaligtas ang lahat ng tao sa ganitong pangyayari. Laging may nagkukulang. At ang importante po dito, sa dulo ay nagkakaunawaan at napakaganda na makita kung paano hinandle ni Papa Eds yung konting problema po, ano. And yan, hindi po natin kino-cover up na si Biancy ay may pagkukulang. Meron din talaga. Kasi nga, yun, no? Pero kung pagbabasihan po natin yung kanyang sinabi, na gusto niya in private sana. Pero, syempre, mas maganda pa rin yung harap-harapan na nandun nga po yung sinasabing magiging ninong. Pero that's it. Kumbaga, ang importante po, naayos ka agad po, ano? Naayos ka agad yung problema. At tuloy-tuloy pa rin ang EDSI na ating susubaybayan. So yan guys, maraming salamat po sa inyong muli sa pagsama sa akin sa reaction video na ito. Ito po muli ang inyong lingkod, Batang Elio. So yan po guys, and God bless po sa lahat. And huwag po natin kalimutan mag-thumbs up. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, papindot na rin po ng subscribe button guys. So yan, thank you pong muli and God bless. Kita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. Bye-bye pansamantala. Bye. Cause I don't give a fuck what you say.